ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time alas 2:11 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, Martes ng edisyon kita Mayo 5 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyong inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, sa aton nga pagpangalagad makaupod ta karon diri sa programa ang Sports Development Officer 4 sang probinsya sang Iloilo. May kang tanan sa Developmental League no nga patigayon noon subong nga bulan. O kanami no kay damo sang pwede intrahan ang aton nga mga kabataan diri sa probinsya sang Iloilo nga mga sports discipline. Upod ta karon sa aton nga pagpangalagad si Sir Ray Cabarles. Samtang mga kabiyanan kay inasang aga isa ka memorandum of agreement signing ang ginpatigayon sa tunga sang Philippine Coast Guard Western Visayas sa pagpanguna ni District Commander Commodore Ludovico Librilla kag ni DYLL Radio Pilipinas Iloilo Acting Station Manager Ma'am Elena C. Pabiona para sa paglunsar sang PCG Eye Care serbisyong may tagipusoon radio program. So para sa ihibalo sang aton nga mga kauturan ang Philippine Coast Guard Western Visayas magaprograma diri no sa Radio Pilipinas kada Miyerkules alas 5 tubtob alas 6 sa gabi. Ang katuyuan gid sinino ang pagpabaskog sang information dissemination kag awareness sang pumuluyo natuhoy sa mga programa kag services sang Philippine Coast Guard. Pagi sa radio program maghatag sang updates ang PCG public service kag mga programa nga nakatutok sa maritime safety, disaster preparedness kag weather updates. Samtang sa probinsya sa ng Iloilo nag-umpisa na ang sports kon ang L-Top Caravan. Para sa mga kauturan na kinahanglan magpa-renew sang ilang mga lisensya or ang mga gusto magkuha sang lisensya, pwede gid kamo kapakig-angot no dira sa Banwa sang San Enrique. Kaupunta sa piyak nga linya ang Sports Development Officer 4 sang Iloilo Provincial Government, Sir Ray Cabarles. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Diyan may hapon kag may hapon sa mga tagpalamati sang Radyo Pilipinas. Sir, kamusta ang pagpanghanda sang Iloilo Provincial Government sa sining Developmental League kay sa naobserbahan naton na dodamo gid nga mga kabataan ang pasakop sa sining paliga sang provincial government?
All set na ang pulo ka mga sporting events para sa ikalimang developmental league, no, nga hiwaton sang probinsya sang Iloilo nga officially magabukas na sa Lunes nga adlaw dyan. Nami sir kay na-sustain, no? Sige-sige ang patigayon sa sininga programa sa na-mention mo, ikalima na ini nga tuig kag makitaan mo man ang pag-grow man sang mga talents, no? Na-develop nga mga talento pinaagi sa sining developmental league, Sir Ray. Yes, ang konsepto ta sini is every year dapat ma-providean ta sang playing exposure, no? Ang kabataan nga nakaedad 14 anyos panubo kay ining mga kabataan nga kaedad 15 years old and below, more or less daw 13 to 15 no, years old. Why ini sila sang DepEd exposure nga playing age nila. So we provided them the competition para nga hindi sila mag-hiatus, no, sa ilang nga training para nga ma-continue nila ang ilang pag-hone sang skills nila. So amo ning nagabulig sa ila continue sa ilang dream, no, nga makampang sa DepEd competition kay more or less pagka 16 years old na sila, part na sila sang ila sining school nga team nga magahampang na sa Department of Education and Sports Activities. That's why nga tama kay importante ining developmental league sa development sang skills nila kag subuman paghatag sang confidence, no, experience para sa mga kabataan nga mag-interest sa competition kay isa sa mga bagay nga matest mo ang competitiveness ng bata when they are in competition. Kay may bata nga nami sa training, nami skills na mapakita, pero when it comes to competition, hina tagi pusoon. So nagkakapalya ini mga kabataan, kakibot ka nga kanami man sang iya sining abilidad kon training, pero nga sa competition hindi kakapirde siya. Mahon nga dira nato nakita nga matudlo mo ang skills, pero ang tagipuson hindi mo matudlo sa competition. Tsakto gid na sir, no, nga may mga na-observe kita nga mga kabataan nga bastante sa training, pero kung kulang sa exposure diri gid pirmi ang problema. So pinaagi sa sini sir mapataas ta ang kumpiyansa sa mga kabataan, labi na kung mag-compete na sila sa mga matag-as nga level, Sir Ray. Yes. Do amo ang ginapangayo, no, sang aton nga mga kabataan nga mataas ang level of confidence nila during competitions. Kay kung why ka sang mga competitions nga inaintrahan, hindi mo matest ang imong kulba kung wala ang kulba ngayon na mapuas after nga makaumpisa ka na or mabalasan ka na. Lain yang training yang why ka sa pressure Yes, sir. Pero kung sa competition yung pressure na. So dira test niya ang imo sining level of confidence kung ara ka na sa competition. So amo na niya provide naton nga mga intervention sa mga kabataan ngayon. That's why nga may amo kita sining programa, no. Tapos siyempre ang mga kabataan ngayon nga edad below 12 years old, 11 years old, makontinue man nila ang ilang honing sa skills because may mga age group man kita sa under 15 nga hatag balagi specific edad, like halimbawa sa table tennis, why kami yan nag 13 to 14 na 12 years old na 11 to 12. Yeah, 10 to 11 and 9 and years old and below. Kay lain ining pinasay ining table tennis. You have to start early. At early stage sang bata. The same thing sa swimming.
So mayroon yung ang basketball niya, pwede ka pa maka-improve ya sa imo skills siya up to 15 years old mo. Pero kung sa table tennis, kung 15 years old ka na, tapos hindi ka pa, late ka na, sa imo siya nga pag-train, budlay na nga ilagson ang skills nga ginapangayo sa imo on that particular age. No? Okay. Halimbawa, kung ang table tennis, dapat nag-start ka 5 years old, train ka na. So, mga competition level mo siya na, competition age mo siya galing, mga 8 years old ka na, 9 years old ka na, 10 years old ka na. So, ginlain ko ni ang age level no, sa table tennis. Kay they need more skills no, at the early stage. Pareho man sa swimming. Unlike sa mga volleyball, sa volleyball 15 years old, pwede ka pa, late ka na mag-volleyball pwede ka na improve in just 1 year mo. Sa basketball, amuman, sa football, no? Although may skills ka naman, pero at least kung competitive age na, kaya mo pa mag-improve in 2 years. Pero sa table tennis, hindi pwede. Ang emotional span of improvement in a year, tama ka gamay dyan. Okay. Sir, sa chess, anong mga categories nga bantayan sa aton nga mga kauturan na May duwa man categories, no? Aha. May 9 to 11, 11 and below, and 12 and 13. Bo nami gid no, nami gid kiti bata pa gina na bala sir, masiling mo lang nga gina scout na sa aton nga mga taga provincial government kay amuning magakumpit sir kaluyan no sa mga regional meet naton kag hopefully sa mga palarong pambansa man. Yes, actually kung pwede pa lang tanayin naton nga mataganin ni sila sang sige-sige nga kompetisyon. Kay sa kompetisyon nagataas ang kalidad sa mga kabataan, and we are looking forward nga may December gani basi kon makahatag kita sang mas mataas nga level para sa aton nga mga team events no, team sa basketball, volleyball kag football nga makaiwat kita more or less mga like regional type of competition. Yes, sir. Namin sir kiti ano mo nakita naton sa 5 years nakita naton nga kinahanglan man nga palaparon ta pagid ang aton nga mga ano bala ang masiling tabla ang mga humpangan pagid sa mga kabataan. Yes. Kita ka sa i-provide data pag isa sa more competitions, kag mas mataas nga level sa competition, kaya mo nang payo sa mga kabataan, no? Para magsaka ang kalidad nila. In fact, sa sports nga mga studies, ang mga guided youth ni, dapat expose mo na gani international nga mga competitions. Kay sa international competitions, dira mo ma-test kung ano ang level of skills nga gina-provide sa imo sang coach mo. Kung bala competitive, ang competitive mo sa isina nga level pang international ka na or pang local ka man gyapon. Okay. Sir, sa sining pag-conduct naton sang developmental league, pila sir ang prepare o kung ginpain sa provincial government? Ang i-propose na ito diri, prices, paghatag sa technical officials no? Sa ilang honorarium in conducting the competition, plus mga medals, cash prizes, mga 1.3 million ini dyan, no? Muna siya ginabudget natin every year. Para sa aton nga mga kabataan kay this year nagdugang-dugang kita tungod nagdugang kita priority sports nga Arnis. Okay. Sir, sa 5 ka tuig no nga pag-conduct naton sa sining developmental league, kamusta na sir ang nalabutan sang aton nga mga atleta? Damo naman sang tuloy nagsaka ng kalidad sa aton nga mga kabataan. Especially sa mga team, mga skilled sports, no? Table tennis, badminton, chess, football. In fact, ang football, tawon mo, kung nagasunod ka sa football subong event iya sang PFF, nga ara subong sa may bago, ang nag-compete dira is ang mga champions naton sa developmental league sa football. Way back 2 years ago, no, nag-champion na siya sa D-League ang taga Santa Barbara. So,
nag-compete na ining mga kabataan ini 16 years old and below sa bago to yasang Football Federation of the Philippines. Aha. Sa football. Win suwong nag-semifinal sa sila and nag-aog na sila bala ata kag they are waiting for championship na dito sa may Bagao City. So ang ining mga kabataan ini produkto ini sila sa developmental league naton sa probinsya sa Iloilo. Now they are playing the under 15 national championship sang PFF. Okay. Sir, sa sining pag-join no sa mga athletes naton sa mga international nga competition, may mga assistance man sir nga ginahatag ang provincial government? Kung iya sa probinsya gini ang handled nga no nga competition no. Halimbawa, mga national competitions Okay. nga ipadala na to ng aton seleksyon kag gusto sa piyesang opisina inaya pwede sila kabayar sa assistance sa opisina. Pero kung may invitation man lang para sa ila lang bala Okay. kung sabihin halimbawa gina-invite abi si certain athlete nga muni nga mag-compete no in youth games in Southeast Asia, it's a bit of a personal. Okay. So we hope sir no nga ma-sustain pagid kag damo pagid nga athlete sir ang inyong mabuligan. Yes, definitely ang aton developmental league is more of a talent identification. Makita ta ang kung sino lang pang barangay lang, Aha. sino lang pang banwa lang, Aha. sino bala ang pang probinsya na ang kalidad, Aha. sino bala ang pang regional na ang kalidad, Aha. kag sino pagid ang mga future nga mga ginantaw ta nga pang national ang kalidad or international ang kalidad. So with competitions nga ginakandak naton, diya ta makita kung diin nga kategorya ang skills ng aton kabataan na bilong. Okay. So, ginapang makategorize mo na sa dayon, di ko makaderize mo sa iyo nga pang provincial ka na, kag later on, kung matrain ka pa mayo, ang imo kalidad, pang regional na, matrain ka pagid mayo, ang kalidad mo, mga national na. So dapat ano gid sir no, training tapos exposure, hindi pwede nga training lang o kun sige ka lang ka-join nga wala sang training. So dapat tuwagid. That's pares pa na isang batuon ka sa exam. Aha. Kung gatuon ka gali, gagiswila ka, kung may exam, hindi mo malan kung anong level sang kinaram na-acquire mo dyan. Okay. So so you need the competition. So you need the assessment. No? A competition is a form of assessment. Okay. Para malaan mo kid kung ano ka nga level. Okay. Not only in skills, no, but also in your confidence. Okay. Kaya bata kayo na, bisan damo kaya sa damo bilidad mo, nami skills mo kasi training, puro nga pagka competition nun. Dalain. Do kulang ang ano, do kumbaga do nakulbaan. Oo, kayo once ang kurba na galing mag-sink-in sa lawas mo, saan ka skillful sa mo? Kumbaga ang pressure dapat i-handle gid eh. Oo, hindi mo ganyan. Amo na yung dapat ang pinaka-the best mo nga i-handle ang mo yung pag-episode. Kaya mo na yung kaka-failure sa competition nga they think they're already good sa training. Pero pagka-competition na, damo ka... Pero day pa sila sa mga hindi skillful nga mga kabataan. Pero ang confidence level taas. Sir, sa mga coaches naman nato no, na istoryahan ta naman ang natuhoy sa training, kamusta sir ang kalidad sang aton nga mga coaches diri sa probinsya? Ginamatamat na to nina pataas ang level sa aton nga mga coaches. Kasi may mga coaches kita man sa province nga they are players, you know, before, not only in local but players sa national to international. That's why nga ang aton sa training sila is more on a face-to-face development training. Wherein nga, halimbawa, kadalaw to si coach sa mo nga banwa, plantawon ta siyang practice nila dito, tapos i-observe niya, tapos i-mentor niya. No? Okay. Ang mga coaches naton sa local na damo nang approach naton. Hindi kay i-seminar mo lang Ang seminar niya dyan, 3 lang na kadlaw ya, lipatan mo na. Pero kung gina-mentor ka gid sa experience niya coach, ma-develop ka gid. Like sa hampang mismo, ma-mentor ka niya nga substitution mo sala.
hindi timely ang substitution mo. Nga ang time out ka ho. Hindi man to sakto ang time out nga, hindi man to timely ang time out mo nga time out ka. So part of the mentoring dapat actual game. Tapos bantayan si coach kung paano mag-handle sa kabataan pag man mag-handle sa game. Kagtagaan sa advice. Kagtagaan siya sa mga corrections kay nga sa sunod isla niya ang mga sala niya kag-improve pa din niya ang iban nga mga skills na kinahanglan sa coach. So ang aton obra diri sa province of Iloilo mentoring, not giving seminars to coaches. Okay. Sir, mga pila ang gina-estimate naton nga magapasakop sa sining developmental league next week? Naisip naman, so dalapit-lapit na 2,000 eh. Nami, sir, no? Naka-register na. Nakapasa na din sa mga eligibility papers nila coming from different municipalities nga gin-establish na training centers. Pero sir, gina-look forward ko ang gina-storya mo nga regional nga developmental league. Basi pwede na kita ka-join nila. More or less, kasi ko sa December, may pundo kasi na siguro nga mga 500,000. Pwede na matigayon ang regional nga setup sang competition for basketball, volleyball, and football dyan. Oo, kagti sa iban man nga sports para ka-join man ang mga taga-Gimaras, mga taga-Antique, kagti. Yes. Do more likely do gina-contemplate tayo na ng mga bagay nga basi kung ano nga mga sports ang i-consider tangay tagaan sa regional nga level nga competition. Okay. Lastly, sir, ang imo na lang mensahe panawagan sa publiko. Sige, padayon kita nga mag-train, padayon kita nga mentor sa kabataan ta, allow ta gid ang mga kabataan nga to express their way, to express themselves, nga pagi sa kompetisyon, kay dahil sa kompetisyon makilala ta kung sino ang mga kabataan ta, no? Nga ginapangpang ta kay ang sports hindi mo niya para lang sa kompetisyon eh. Kaya sa sports lang, para nis kabuhi ta. Kaya kung ganito ka sa sports, you deal with the problem with your life, in your life later on. Na kung paano mo solbaron, kung paano mo i-overcome, no? Ang mga test sa kabuhi. Ano mo ni, ang kompetisyon, test man lang ni, sa imo skills, kag sa imo nga confidence, and later on, magamit mo inising mo siya nga pagpangabuhi. Kaya ba nila, damo nga mga kabataan, damo nga mga tao, nga wherein ang ila sini at the early stage ara sila sa sports nga naging successful gid sila sa ilang sini nga kabuhi kay bata pa sila na test na ang ila sini nga abilidad kung paano nila no dag-on ang sports kag later on dag-on mo man niya ang kabuhi. Okay. With this, madamo gid nga salamat, Sir Ray Cabarles, ang Sports Development Officer for sang Iloilo Provincial Government. Thank you, John. Okay. At yan mga kabyanan, Sir Ray Cabarles sang Iloilo Provincial Government. Damo gid ang ina-expect nga mag-join no sa sining developmental league. Pulo ini ka sporting events ang preparar sang Iloilo Provincial Government. More or less 1.3 million ang pain sang probinsya para sa sining kahiwatan. Kada sport may lain-lain nga categories gin-explain ni Sir Ray ngati sa mga sports nga kaangay sang table tennis kinahanglan mas temprano, so 9 under nyarang 10 or 11 to 12 under nga category nga pwede pasakupan ng mga kabataan, so may mga requirements ng ina. Iti, ginastorya ko gani si Sir nami man guro kung maka-join ng iban ng mga probinsya bala. So Regional Developmental League naman ang ginaplano sa December. Pero plano pa man lang ina no. Pero ang mga mga sporting events, ang arnis, athletics, badminton, basketball, chess, football, table tennis, swimming, kag volleyball. Paswerte gid ang mga athletes diri sa Iloilo sa suporta nga ginapalabot sang provincial government. Kalima na ini nga tuig kag padayon gid no. Ginapanami pagid sang probinsya na check pagid nila kung ano pagid ang mga pwede himuon para nga damo pagid nga athletes ang ma-discover. Ti sakto nang hambal ni Sir no nga bastante ka sa training. Pero pag abot sang aktual nga game nagalain ang imong hampang, so dira ginatakos
ang abilidad sa isa ka bata. Paano niya i-handle ang pressure, ang kulba, ang nervyos, paano siya mag-focus sa hampang. Naiti may may pressure na dira iya sa hampang. Nati kinanglan ko ni dagon. Kinanglan nga magdaog kita diri or basi nga para sa iya easy lang ang hampang. Di ba? May may lain-lain nga level abi ang kada bata sa ginaintrahan nila nga hampang. May ara nga for example sa chess ini na example lang man ni aton. May ara nga bata nga 2 to 3 years na nagahampang. Pero nga stagnant siya sa gihapon. May ara man player nga 9 months, 6 to 9 months pa lang pero makita mo na nga nagabato na siya or naga-compete na siya sa mga masiling naton, mga experiensyado nga players. So depende kung paano gina-handle sang bata ang pressure kag paano niya gina-absorb ang mga ginatudlo sa iya mga coaches. So amo na siya ang ginahatag sang provincial government, ginatanyag sa mga kabataan diri sa probinsya sang Iloilo. And we hope tani ang mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas makakuha man sang ideya sa Iloilo provincial government kag basi pwede nilang mag-conduct man sila sang kapareho sini nga mga activities nga ang mga kabataan bala mag-summer damo sila sang matun-an. Hindi nga puro lang cellphone, hindi puro gadgets lang, lagaw-lagaw, ingid yang may matun-an sila. Kumbaga bala pagbalik nyo sa inyong eskwelahan bago nga school year, magstoryahanay kamo sa mga classmates nyo. Kamusta? Nag-ano ka sang bakasyon? Why, lang ko. Gadgets lang ko, lagaw-lagaw. Like nati, kung mangkuton ka, kamusta ang imo bakasyon? Ay, naka-learn ako mag hampang sang amo nga sport. Nagsaka ang hampang ko, naka-join ako sa mga developmental league. Nadiskubrihan ko ang akon nga potential, di ba? Kag makita mo man ang mga athletes naton na succeed, malayo gid ang malabot nila. Pero ang importante gid sa sini nga mga kompetisyon ang attitude gid sang bata. Paano niya ginahandle ang kaperdihan? Paano siya mag-handle sang mga trash talk? Siyempre, hindi na malikawan. May mga trash talk na sa hampang, basketball, football. Bla. Siya may mga sinumbaganay pagani kung hindi makontrol, di bla. So, muna, damo sa matun-an gid ang mga kabataan. Iti sa Mayo 11 ini, ining programa, Center for Sports and Physical Fitness, suportado ni Governor Toto Defensor. 39 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhod, balikat ulo, itakwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. 50 minutos magkaligid sa taknang 2:00 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, ang Iloilo City Police Office nagpatigayon sang buy-bust operation sa Barangay Suok, Arevalo na nagresulta sa pagkakumpiska sang 544,000 worth sang illegal nga droga. Ang suspect ngin kilala nga si alias PJ,
34 years old. Si alias Bro Pagid, 39 years old, lunsay residente sang Arevalo, Iloilo City. 80 grams ang suspected siya buwang nakumpiska. Kag ang operasyon ginpatigaan sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 with the support from Regional Intelligence Division 6 Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit kag Iloilo City Police Station 6. Sige-sige ang pagpanakop no sang aton nga kapulisan. Puti ang ginapamangkot ginaton sini sa Iloilo City Police Office nga ang way gid nagakahubas ang problema sang illegal nga droga. Mugid ni ang dapat gid nga tutukan pagid no nga ang bisan ano kadamo ang apprehension damo sa nakumpiska why nagahubas ang gadamo lang nga nagadamo ang nagakadakpan. 51 minutos makaligad sa takna alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banon. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio Engineer Roy Louis Kaipang, sa transmitter Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.